isa, doon niya kinukuhanan ng withdrawal, tapos kino-compound niya doon sa isa. So, isi-share ko lang po sa inyo ito, no, yung share screen. Dito sa, para lang makita niyo yung illustration, no. Ito kasi isang account lang ito, pero mas maganda kasing makita niyo yung illustration na ganito, no. So, mag-share screen ako sandali. Sandali, mali pala. Ito pala, share screen. Ayan, okay. Okay, let's say for example po, no, isa lang yung account ninyo, no. Pwede ho kayong magdalawang account. Example po, no, katulad nito, isa lang yung account nito. Example po, meron akong malaking pera, no. Okay. Meron akong malaking pera at dito ko ilalagay, halimbawa, yung pera ko ilalagay dito, halimbawa, meron akong $2,000. Example natin. Okay. Example ko lang po ito, $2,000, no. Ang ginagawa po ni Raj, nagwi-withdraw siya dito sa $2,000, pero hindi niya kino-compound dito. Nakuha niyo po? Ang ginagawa niya, example, itong $2,000 ay kumita, no? Kunyari, kumita dito, no? Pag pindot mo ng withdraw, kumita halimbawa ng $2,000 ng 20, example, $20. Ano po? Ayan. Ang ginagawa ni Raj, hindi siya nagko-compound dito sa 2,000. Nagko-compound po siya doon sa unang account. Okay, so yung 20 na winidraw niya galing sa income nito na $2,000, pinapasok niya dito. So ang nangyayari, itong 400 magiging halimbawang 510. So dalawa yung account niya dito. Iniisip ko, sabi ko, bakit ganun yung ginagawa niya? And we found out, kaya niya ginagawa yon. Remember po, no, meron tayong 30 days. Kapag kasi, kapag halimbawa po ay nire-invest ninyo yung kinita ninyo dito, automatic po, no, nagkaling ko na to. Automatic po kasi na um, pag pinindot nyo po yung deposit, example, o yung deposit, automatic po, magiging 30 days na po yan pag nire-invest nyo. So, ito po hindi, kunyari, ang makikita nyo po dito, 30 days yung ganon. Eligible in 30 days, nakasulat Wait po. lang po, Coach Danny. Coach Anton, may tumatawag po sa akin. Balikan lang po ako mamaya. Sige lang, sige lang. Okay lang. Okay. Eligible in 30 days, sabi. So, hindi siya nagko-compound doon. Okay? Yun lang po yung sinasabi ko. Nagko-compound siya doon sa kabila. Ganon yung lagi niyang ginagawa. No? Clear ko lang to. Ulitin ko. No? Meron pa palang makiklaim to. Sandali. 65. Sayang din yan. 0.65. Okay. Ngayon po, no, bakit ganun ang nangyayari, no? Kaya ganun po ang nangyayari, pwede niyong gawin. Just in case lang po, no, hindi ko sinasabing withdrawin niyo yung puhunan niyo. Let's say for example, ito nga yung puhunan niyo, yung $2,000, no. Halimbawa, nang nakalagay diyan $2,000. Tapos pag tingin niyo halimbawa dito, no, ay eligible to withdraw, no. Etong $2,000 po na to, automatic po pwede niyong ilabas. Just in case meron kayong emergency. Pero hindi ko sinabing gawin ninyo. Ang sa akin lang po, this is just a good example na kunyari wala kayong pagkunan. Kunyari lang kunyari wala kayong pagkunan, emergency talaga na pwede nyo, gusto nyo siya talagang makukuha nyo siya anytime. Kasi po, kung dyan kayo magko-compound, no? Kung dito kayo magko-compound ng
inyong income, kunyari kumita to ng 20, ni-reinvest mo, magiging 2020 yan, babalik siya ng 30 days. So ibig sabihin, maghihintay ka uli ng another 30 days kung halimbawang gusto mo nga siyang i-withdraw. Ano po? Yun po ay isang technique kung gusto ninyo. Ang suggestion lang po namin ay dapat naka 2FA factor kayo, no? Pangalawa, dapat yung inyong MT5 master password at saka yung investor password ay napalitan ninyo, no? Para secure na secure yung account nyo, no? Hindi naman ibig sabihin mawawala yung account ninyo, pero kasi yung iba nagbubukas sa public, no? Ganun yung ginagawa nila. Kung matitiis nyo po, wag magbukas sa public, sa bahay na lang kayo magbukas, yun po yung gagawin ninyo. Bakit ganun yung ginagawa ni Raj? Remember, ang nilagay ni Raj dito, almost around $50,000. No? Tapos, yung nasa taas niya, ang nilagay niya, nasa mga $35,000. Tapos, lahat ng income nito, nilalagay niya doon. Lahat ng income niya, nilalagay niya doon. Puro ganun. No? So, intact yung 50 niya, pwede niyang ma-withdraw anytime. Yung nandito niya na 35, siyempre dahil doon nagko-compound at doon nagre-reinvest, no? Hindi niya kagad ma-withdraw. Pero itong mas malaki niyang pera, no? Naka-standby lagi. So hindi ibig sabihin nun wala kang tiwala sa company, hindi ganun po, no? Isang technique po ngayon na ginagawa niya, kaya ang question ko, bakit hindi na lang i-compound dun sa pangalawa? Parehas din naman din kasi po. Kung kikita ito ng malaki, halimbawa yung $50,000 at i-compound mo sa isa, parehas din po, no? Kumbaga pinapakita, kumbaga kung tatanungin niyo ako when it comes to percentage, no? Almost parehas lang din po. Dahil kung kumikita ito, yung $50,000 ay kumikita, halimbawa kumita yan ng $50 o $500, I mean, kung kumikita ng $500, hindi niya yan i-compound dito. I-compound niya dun sa una. Pwede niyo gawin yon, no? So ito free. Ngayon, halimbawa, na-hospital siya, example, wala siyang pera. Example ko lang po ito. Itong $50,000 na to, pwede niya ilabas. Ngayong araw na to. Nakuha niyo po? Ngayon, kayo po ang bahala. Ako po, tinuturo lang namin ito sa inyo para may option kayo. So, baka magtanong kayo, sir, kailangan pala magdalawa akong account. Pwede. Pwede mong gawin. No? Para maganda, yung isang mas malaki mo, eligible to withdraw. Pag kumikita yung malaki mo, ilalagay mo dun sa mas maliit. Pag kumikita siya, ilalagay mo sa mas maliit. Pag kumikita, ilalagay mo sa mas maliit. So lumalaki yung mas maliit mo. No? Dahil sa pagkita nung malaki mo. Ngayon, eligible po siya. At prepared ka pa na gawin nyo, na magamit yon in case na gusto mo siyang gamitin. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na withdrawin ninyo. Ang sinasabi ko lang yung tinatawag na preparation, no? Kung gusto niyo mag-prepare ng ganon, maganda ring idea. This is just our idea. At nakikita lang namin to na ginagawa ni Raj. So bakit ganon yung ginagawa niya? Siyempre mag-iisip ka, bakit ganon yung ginagawa niya? Hindi mo naman siyempre matanong na bakit gano'n yung ginagawa niya, di ba? Tapos, we later found out na kaya niya ginagawa yon dahil in case na gusto niyang withdrawin yung kanyang bigger capital, automatic mawi-withdraw niya. Okay? So, okay po ba tayo doon? Kung may question po kayo, you can ask question po. No? Okay, mag-stop sharing po. Okay po ba yon? Meron, okay. Yan. Sino tong character, Chinese character? May I know who's this Chinese character is? Pwede bang mag-identify pag pumapasok po kayo ng
ng Zoom, ano po, make sure nakasulat yung pangalan ninyo, no? Mahirap kasi yung ano mahirap yung naghuhulaan tayo kung sino kayo. Maaring troll kayo, di ba? I'm sorry to say, maaring bogus kayo kaya ayaw niyong magpakilala. So, dapat nagpapakilala kayo. Kung pwede niyo namang sabihin na, sir, Chinese character yung ano ko, pero ako si Gloria. At least alam natin. No? Katulad dito si A8, no? Sino to si A8? So, pwedeng isulat niyo yung pangalan ninyo. No? Lagi nating ugaliin na pag pumapasok tayo sa Zoom or any other Zoom, no, ilagay natin yung pangalan natin. Kasi kung hindi nyo ilalagay yung tunay ninyong pangalan, ibig sabihin, hindi kayo seryoso. Ano po? So, ayun, sabi ni Captain Sajik, backup plan yung kayong tinuro ko sa iyo. Tama, backup plan ninyo yan. Tama. Sabi ni Cheche, good evening po, PG. Nasa balance na po. Sir, paano po